When starting a family means starting a home, a place where love grows, memories are created, and dreams slowly turn into reality. Because every family deserves a safe space to laugh together, grow together, and build a brighter future. And sometimes, the perfect beginning starts with finding the perfect home. Hi, good morning po sa inyong lahat. I am John Kevin Paunet at nandito po tayo sa harap ng Nala Model Unit ng Asiana Homes, which is located here in Barangay Dolores, Capas, Tarlac. We have two variations of this model. We have the inner and the end unit. For the inner unit, it has 60 square meters lot area with a floor area of 53 square meters. And for the end unit, meron po itong 80 square meters na lot area and a floor area of 53 square meters. Meron po itong 1 toilet and bathroom, 3 bedrooms, at provision for carport. But before we proceed on the further details of this model, if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Huwag na po natin patagalin, let's begin the tour. The Nala Model Unit is a townhouse type of unit or structure. So we have two variation which are the inner tsaka yung end unit. So pag-usapan po natin muna yung facade or the design of this model. As you can see na napakaganda po ng klase ng design po nila. Kitang-kita na po yung mga fluted panel which gives aesthetic design. And look at the structure po. We have canopies, fixed windows, mga side windows. Overall po, it gives natural vibe. And mapapansin po niyo yung mga kulay na ginamit po. Earth color po siya. And hindi na rin po kayo mahihirapan pagdating sa parking. Even though it is a townhouse model, makikita po natin we have a space for car parking. As you can see, I believe this can fit an SUV type of car like Fortuner, sedan, tas pwede ka pang maglagay po ng fence and gate. So, nandito tayo sa harap ng end unit. Yung inner unit tsaka end unit, pagdating po sa layout sa floor space or the interior space, pareho lamang po sila. Pagdating sa number of beds, the layout or the location of the toilet and bathroom, so iisa lamang po. Kaya wala pong pinagkaiba. Ngayon, ang pinagkaiba lamang po nila, of course, is the lot size. Since this is an end unit, at para magkaroon ho tayo ng idea kung hanggang saan po yung property line. When we say property line, it is the boundary ng lote, hangganan po ng lote. Kung makikita nyo po, yung ating pader po dito, yung fence po sa pinakalikuran, so hanggang yan po, all the way straight dito sa harap, yan po yung espasyo po ng end unit. So, makikita nyo po na napakaluwag pa siya. Kung i-maximize nyo po yung frontage po natin, I believe it can fit 2 cars, isang SUV at saka isang sedan or compact car. So pwedeng-pwede po natin na gamitin po yung mga available space na yun, or if you want to extend the available space as your or set up it as your mini pocket garden, so tamang-tama po siya. But before we enter, check na muna po natin yung mga setback natin dito sa likuran. So dito sa side po from our main structure, the main house, patungo po dun sa ating pinakapader, estimated mga nasa 1.8 meters yung setback space natin. Sa likuran din po, sa nakikita ko, it's just the same. Kung ano po yung setback sa gilid, same na rin po ng setback sa likod, nasa mga more than 1.5 or estimated po 1.8 meter setback space. As you can see, hindi pave itong area na to. Meron po tayong mga outlet sa likuran or electrical socket po siya. Pagkatapos, we have canopy here. And of course, our back door. So, panel door po yung ginamit po dito. Yung ating door handle, hindi po siya smart lock. Kataon lang po kasi na ito po ay isang model unit. Kaya meron po silang in-install na smart lock. That's why, pagpasok po natin sa interior space, may makikita na po tayong mga gamit. Pero, just to give you a disclaimer, hindi po included po sa turnover po yung mga makikita po nating mga furnitures because this is just a dressed up model. So makikita po natin na we have the outdoor lights here, 2 outdoor lights, and this is our door. So I think this is ano po ito? Wood panel door. So solid wood panel door siya with a
So hindi ako sure kung anong klaseng door jamb pong ginamit po nila dito. Pero para siyang steel door jamb para sa akin. Tapos, of course, slightly elevated po yung ating doorstep. And kagaya po naman nakita ko po or nasabi ko po kanina, ang nagustuhan ko dito, yung mga accent wall cladding po natin dito, which is a fluted panel. So outdoor fluted panel. Ang kagandahan sa mga yun, of course, yung maintenance pagdating sa pintura, hindi niyo na po siya i-maintain po yung hindi na siya nag-fade sapagkat may mga ganito tayong klaseng mga design na nagbibigay po ng relaxing vibe, of course. So let's go inside the unit and check the details of the interior space. Tara. As we enter the unit, we will be greeted by the formal living area at my side. So this will be your formal living area. As you can see, you can set up your TV console on that area. And on my left side is the toilet and bathroom that we have here. So yung pintuan po dito, this is a PVC door. Pagkatapos po, meron po siyang water closet, wall-mounted lavatory, and floor-to-ceiling na rin po yung wall-like cladding that we have. It is, I guess, yeah, smooth finish po siya. Yung tiles na ginamit po na. So, I guess this is a ceramic tiles. Tapos, in this area is our shower with faucet, soap holder, and tissue holder. Yung height floor to ceiling, estimated mga nasa 8 feet. Ngayon, of course, balik tayo dito sa interior space po natin or sa ating ground floor space. Open concept siya. Yung height floor to ceiling, estimated po mga nasa 9 feet. Makikita po natin dito po na naka-tiles na rin po dito. Yung textured po yung floor tiles na ginamit po natin with the 60 by 60 centimeter dimension. Meron siyang wood texture. So, yeah, hindi po siya boring yung pagkakadesign. Since this is just a townhouse model, kaya medyo min-maximize yung mga available space. As you can see, nag-set up po sila. They recommend that you use pwede pong 4-seater dining table. In this case, round table po yung ginamit. So, dito naman po sa area na to, we will confirm. Actually, this is just a dress top, pero mamaya po i-confirm po natin dun sa kabilang unit, which is an inner type na kung meron po tayong mga wall-mounted cabinet. But in this case, we have this kitchen countertop na may tiles, tapos single stainless steel sink. Kung kasali man po itong part na to, yeah. So, pwede ko maglagay po ng mga wall-mounted cabinet dyan. And then we have an electrical socket here. Pagkatapos, of course, our access sa ating backyard where you can maximize that space or use it as your utility kitchen service area. Well, it's up to you kung ano pong klase pong extension ang gagawin po ninyo. As you can see, dito po, they recommended the split type aircon. May nakita po akong outlet here. So, yeah, pwedeng dyan po yung aircon po ninyo or dito po sa likod dito. But para sa akin, no, mas better kung dito. Kasi ito na po yung main door eh. Usually yung ating back door naman po, hindi naman po binubuksan madalas yan. At least dito, kapag nagpakabit ka ng split type aircon, diretso lang yan. Hindi lalabas yung lamig. Dito kasi diretso siya sa ating main door. Anyway, so it's, or it depends dun sa diskarte na po ng ating mga home buyers. And of course, our staircase. This is our staircase. So, yung ating riser po, hindi naman po siya ganun kataas. Pero of course, kailangan I think ng support po ng mga children if they go upstairs. We have our steel railing here. Yung ating stair treads, meron po siyang naka-install na tiles. We have a switch here. Yan. So I guess this is a two-way switch. Ang napansin ko, nag-change yung color ng light. So may warm lights. So ito medyo slight warm. Tapos bright lights. Tricolor siya. At meron naman na ulit ako napansin dito na another outlet here. So, dito po. So, I guess you can use that as your charging station just in case po. Yung lapad po ng ating staircase, mga nasa 1 meter space po siya. Then, we have a space below the staircase po natin. Yung mga bintana po natin are 2 panel sliding glass window, one at the front and one at the back. Okay, so let's go upstairs and check the available bedrooms. Tara po. So as we go upstairs, another napansin ko po dito, we have our windows here. Meron lang siyang blinds, but we have 2 windows. Of course, if you pull this one,
Siyempre, it will give natural lighting. Sa baba po, meron siyang awning type. I guess this is an awning type window. Then, another awning type dito. Tapos, fixed window na po doon. Tatlong panel siya ng window. And another window here. So, this one, yeah. Ano po siya, may fixed window. Tapos dito po, you can open the panel window dito. Anyway, so dito po sa ating hallway, 60 by 60 cm dimension na rin po yung tiles na ginamit po ito. Pagkatapos, same lang siya nung tiles ng ating ground floor. Yung ating hallway, wala po tayong toilet and bathroom dito sa second floor, kundi available lang po siya sa ground floor. Anyway, let's check po yung mga available rooms. Sa pare-pareho po natin i-check. Actually, this is our first time to enter this. Kaya yung reaction po natin, of course, genuine po yan. Pag-usapan po natin yung mga doors. They are panel doors. Pagkatapos, so this is our bedroom number 1. Sa bedroom number 1, ang napansin ko dito, they used a single-size bed. Then on my left side, meron pa tayong setback siya. Hindi po siya talagang perfect rectangle po yung space. Kundi may mga setback po dito, which is good para at least po yung spasyo po natin dito sa gilid po ng kama, hindi po siya ganun kakipot. So you can use this one as your area for a side table, cabinet, and you still have a space here. We have an outlet over there. Tapos 1 2-panel sliding glass window sa area na to. So this is the bedroom number 1. So nakita na po natin yung bedroom number 1. So dito naman po we have this sides, mga po natin, available rooms. Hindi natin alam kung saan yung master's bedroom natin. So I guess, check natin to dito sa aking right side. Itong second bedroom. So this is the second bedroom. Medyo mas malaki yung niya dito, espasyo, kumpara doon sa kabilang bedroom, which is the bedroom number 1. They use a double-sized bed here. We have a 2-panel sliding glass window over there. And on my right side is they put a cabinet dito. We have 2 outlets. So, kagaya po nung spasyo natin dun sa kabila, hindi siya perfect. Square or rectangle po yung space. May mga kanto siya. Tapos, yeah, yung palang natin, yan, yung ceiling po ng smooth finish po siya. I'm not sure if it is a gypsum board or basta yung ceiling po natin, normally gypsum board po yung ginamit. We will confirm that just in case you may ask us on our Facebook page. Ayan. Tapos, yeah. So, nakita na po natin yung bedroom 1 and bedroom number 2. Let's check the final bedroom, which is the, bedroom number 3. We will compare if it is the master's bed. Kasi dito po, double size bed eh. So, check natin to. Okay. So, this is the bedroom number 3. I can say that same lang ho siya ng dimension ng bedroom number 2. Kasi dito po, double-sized bed din yung ginamit eh. Tapos you have a decent space that can fit a side table or a cabinet just like this. Ang kagandahan naman po dito, ayan. So we have a side window or the corner window. Tapos meron po tayong vertical fixed window dito sa left side po ng ating corner windows. So medyo mas maluwanag po dito ng konti. Siguro dahil nga yung blinds kanina, hindi masyado siya naka-open. We have already viewed the all bedrooms. We have switches dito. So nakita po natin lahat ng angle po ng the end unit. And now let's go back sa labas at check naman po natin yung inner unit. Tara, let's go. Nandito naman po tayo ngayon sa Nala Inner Model Unit. At meron din pong slight changes pagdating sa design of the facade. Makikita po natin dun sa end unit, meron po siyang corner windows. Pagkatapos, pagdating naman po dito, nandito na siya sa harap, yung parang similar po ng ating corner windows, kaya medyo nagkaroon ng pagbabago sa po natin, facade. And it's just the same po ng setback. Pagdating sa end unit, 4 to 5 meters yung setback po natin. Kaya medyo maluwag po yung ating frontage. At ang napansin ko dito, yung nawala dito is the fluted panel, which is meron dun sa facade po ng end unit. Pagdating naman po sa inner, nawala na po siya. But it's okay. Same pa rin naman. So we have the outlet here. Pagkatapos yung ating pintuan. Yeah. So this is a wood panel door. So let's go inside. So dito na po natin makikita kung ano po ang itsura ng Nala model unit without the furnitures or any sofas.
or interior design dito. So makikita niyo po yung exact floor space or floor area nitong klaseng unit na ito. So we have the window here, mga electrical outlet dito, and we have the outlet for the, I guess this is an outlet for the refrigerator. Tapos ito po, wala na ho yung ating mga wall-mounted cabinet. Ang natira na lamang po dito is our kitchen countertop. Meron po siyang smooth wall tile cladding here, tsaka single stainless steel sink. And of course, our back door area, which has the same setback sa likod, kagaya po ng ating end unit. And ito po yung ating toilet and bathroom. So, same lang naman din po siya ng ipinakita natin. Nandito po pala yung ating switch breaker. So, nasa likuran po siya ng ating pintuan. At yun nga, may mga outlet tayo dito. And also the same outlet here. So, ang kagandahan, kasi yun nga, usually nga, mas maganda itatago mo yung yung compressor ng aircon. So, dito siya. Masasuggest ko na dito niyo po ilagay yun. Although, nakatutok sa harapan yung yung aircon. Anyway, diskarte na lamang po yan ng ating mga home buyers. So, yun na po. Na-confirm po natin kung ano po yung exact turnover po ng Nalam inner unit. Let's go upstairs and check the rooms. Tara po. So, now we are here at the second floor. Let's check the available rooms. So, the bedroom number 1. Ito po yung una natin nakita na kasya po yung single size bed actually. So wala na po siyang gamit po dito. We have 2 panel sliding glass window here. 2 electrical outlet at yung mga switches po natin. Meron tayong outlet dito for the aircon. Check naman po natin yung mga other rooms natin. So yung nagbago dito, dati kasi yung sa kabila kasi magkaharapan yung room. So medyo nagbago sa layout nga lang. Okay. So this is the bedroom number 2. So medyo malaki yung space niya po . Actually, this can fit a double-sized bed. Same lang naman din po siya doon sa end unit. Ang nagkataon lang wala ho tayong mga gamit po dito. We have a space for a cabinet and a side table. And of course, mas maliwanag po yung area to dahil na rin po sa ating massive window. Doon naman po tayo sa bedroom number 2. Bedroom number 3. Okay. So yung bedroom number 3, parang same dimension lang po siya ng bedroom number 1. Medyo may kaligitan. Kaya kung sakali po na medyo gusto niyo malaking space, I believe, pwede niyo pong kunin yung end unit. If meron pang available na end unit. Kasi po, normally or typically naman po, mas marami po yung mga inner units kumpara doon sa mga end units. So, tiyempuhan na lamang po yan. So, magtanong po kayo sa amin kung ano po yung mga available inventories. So we have this massive window here. And ito po yung mga spaces po natin. Pwede po dito yung inyo pong cabinet. So nakita na po natin yung interior and exterior details of the Nala inner tsaka end unit. Ano po ang nagustuhan nyo sa dalawang ito? At i-comment nyo naman po kung mayroon po kayong mga questions or katanungan na hindi ko po nabanggit po sa videos na ito at para masagot po natin. At kung gusto niyo pong malaman po, ang computation po, located po yan or naka-indicate na po sa ating description box. Pati na rin po yung aming mga social media platforms, mobile number, WhatsApp, and Viber account. We also have our email. So you can contact us anytime about this project. At yung mga amenities that we have here, we have the basketball court, function hall, and of course, the swimming pool. Gated community na rin po siya with roving security guard. Kaya secured po ang ating paninirahan just in case that you chose this project. Strategic po yung ating location since it is located here in Capas, Tarlac. So may mga establishment tayo na malalapit. We have the Walter Mart Capas. So malapit na rin po tayo sa Capas Public Market at saka yung kanina nadaanan po namin yung Dominican College. So yun po at malapit lang po tayo sa MacArthur Highway. Kaya napaka-accessible po ng ating project. Kung gusto niyo pong malaman po yung other details po dito, wag ho kayong mahiya po na mag-message po sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Once again, this is John Kevin Paunel. See you on the next video. God bless everyone.